Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, inaasahan na aakyat papalo na po ng 19 trillion ng utang ng bansa dahil po sa walang habas no na pag-utang ng ating pamahalaan. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, patuloy po, totoo po yung sinasabi ni Chis Escudero na mayroon pong ano sa kanya, yung anong tawag doon? Yung kampanya para siya siraan, no. Ito po, matapos po yung iugnay siya o innuendos, insinuation, ay ngayon naman po, siya na po ang tinuturo na may kasalanan dito po sa PhilHealth. Yung pong paglilipat ng pondo ng PhilHealth, siya na po yung may kasalanan. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, no, pag-usapan po natin itong bago pong utang. Nakikita po ng natin ngayon na sa 2026 aabot na po ng 19 trillion ang pagkakautang ng Pilipinas. Ito po ay dahil po sa pataas ng pataas ang ating pong budget at wala naman pong hindi naman po tumataas ang kita ng pamahalaan, no? Nasa deficit budget po tayo. Kung titignan po natin, ito pong budget po natin ay sobra po ang budget natin kaysa sa mga kinikita ng pamahalaan. Kaya lagi po tayong deficit. Kung lagi po tayong deficit, para lang po mapaliwanag natin maigi, para po kayong nagbabudget sa bahay na mas malaki ang budget ninyo buwan-buwan kaysa sa kinikita pumapasok. Halimbawa, ang mister ninyo o ang nagtatrabaho sa inyo ay kumikita lamang ng 30,000 a month. Tapos ang inyong budget o yung inyong ginagastos ay 30,000. Teka muna. 50,000. Yan. 50,000 a month. Talagang ganyan po. Ito po, as usual, makikita po natin na ang dami rin pong pag-aaksaya, no, ng budget. Marami rin po silang inaksaya na wala rin naman po nakitang malalaking big ticket projects. Katulad nga ng napaliwanag na natin sa maraming pagkakataon, zero talaga. Siniro talaga nila yung mga suporta sa mga big ticket project, lalong-lalo na po yung mga foreign assisted. Wala pong tinumbasan na budget, kaya wala pong mga budget para pagbili, no? Kaya pag sinabi nating literal na wala pong malalaking proyekto, totoo po 'yun. Pero mas malaki pa po ang budget natin kaysa dun sa visibly kitang-kita natin ng may malalaking proyekto. Panahon ni Tatay Digong, ang dali pong ikumpara kasi magkasunod lang yung termino eh. Paano nangyari na mas malaki ang budget ngayon tapos walang visible? Madali lang po ipaliwanag yan. Kasi nag-i-invest ngayon ang pamahalaan sa mga flood control projects. Sabi nga natin, di ba? Ito po gaano po kaaksaya. Wala na nga kinikita, maliit na nga po yung pumapasok kaysa sa ginagastos. Hindi pa po maganda ang pinatutunguhan. Ano yung sinasabi kong hindi maganda ang pinatutunguhan?
Yan nga po. Ayon na rin mismo sa mga dilawan, wag na tayo kasi pag kinot ko yung mga sarili natin, hindi pinaniniwalaan. Ikot natin yung mga dilawan. Ayon sa pag-aaral ni Cielo Magno, Professor Cielo Magno ng UP, ano ang sinabi niya? Ang budget ng 2025 budget para sa infrastructure malaki, pero dalawa lang po ang patutunguhan. Wala po sa big ticket, wala po sa mga iniutang natin sa ibang bansa at pambili ng mga land acquisition para dito sa mga masasagasaan ng malalaking proyekto. Wala po. Siniro nila yan. Saan sila nagbigay ng budget sa infrastructure? Zero po ba infrastructure? Hindi po. Malaki po ang budget sa infrastructure. Ang infrastructure budget po natin ngayong taon, ewan lang natin, di pa natin nasusuri itong malaki rin ngayon dahil DPWH, pangalawa sa pinakamalaki. Malaki po ang budget ng DPWH, pero ang budget po nila para po sa flood control at sa mga multi-purpose barangay buildings. So, dun po napunta. Ang halimbawa po ng multi-purpose barangay buildings ay ang pong pinatayo ni Chua dyan sa bangketa. Dyan po sa sidewalk na pinatastas ng isang medyo matinong mayor. Di ba? At saka flood control, nasabi nga ni Pangulong Marcos, guni-guni. Marami sa flood control ay guni-guni o hindi totoo, ghost project. Kaya nagbabudget po tayo ng walang mga kakwenta-kwentang mga proyekto. Sayang ang pera. Okay. Isa pa. Ito po, ewan ko kung hindi ko alam kung natalakay ko na to Sa may Mandawi po, may mga nabulok lang. May mga nabulok lang po na pang 20 pesos na bigas. Alam niyo po kung bakit? Yung mga intended na bentahan ng 20 pesos na bigas, hindi po makarating sa City Hall dahil sa layo. Alam niyo ibig ko sabihin? 2 kilo lang ang pwede mong bilhin. Napakalayo mo. Kulang pa yung pamasahing matitipid mo. Wala silang konsepto na bakit ba may sari-sari store? 'Di ba? Kung mas mura lagi sa palengke kaysa sa sari-sari store, bakit kinakailangan pang itayo ang sari-sari store? Kasi ang mga palengke, ang mga palengke po ay malalayo sa kaya magtatayo ka ng sari-sari store. Kahit sabihin mo na 40 lang sa palengke ang bigas, at sa sari-sari store ay 50, makakatip kung 1 kilo lang bibilin mo, mamamalengke ka pa ba? Yun po yung konsepto na hindi po naiisip ng nag-iisip ng mga ganitong proyekto na 20 pesos na bigas. Tapos doon sa City Hall bibilin. Imaginin po ninyo yun, nasayang po. Pera natin yun. Bumilita ang intention po, bibili ng mahal, ibebenta ng mura para may masabi na proyektong 20 pesos. Pero, hindi pa rin po makabili yung mga intended na bumili kasi walang pamasahe. 2 kilo lang ang pwedeng bilhin, ang pamasahe mo 40 pesos. Wala pong silbi. Okay, punta na po tayo rito kay Chis Escudero. Si Chis Escudero po, hindi po natin yan kaano-ano. Hindi po yan Duterte supporter. Sinusuportahan niya po yung sarili. Pero, ayan nga yun po di ba? Natutuwa tayo dahil sa ginawa po natin, wag po kayong masyadong tayo po ang lumikha ng sitwasyon para maging paborable sa atin ang mga senador. Matagal na pong senador si Bato at saka si Bongo, hindi naman naging paborable yung Senado sa atin Kailan po naging paborable ang mga senador sa atin
nung nagkaroon po ng midterm election, million beses ko na to pero uulitin ko pa rin po, no? Nung nagkaroon po ng midterm election, ay nasiro po yung super lakas na mga kandidato ni Marcos sa Mindanao at sa maraming bahagi, sa marami pong bahagi ng Visayas, zero po sila. Ngayon, yung mga senador, kung may ambisyon pa silang tumakbo balang araw, at saka may balak pa silang mas mataas na posisyon, nakita po nila yan. Aba, hindi tayo pwedeng kumontra sa mga Duterte. Dahil po sa lakas nila sa balota. O, sino po nagpalakas na yan? O, sabi nga ng marami, partida, may daya pa yan. 'Di ba? Maraming naniniwala sa atin, may daya pa yan. Pero, zero talaga sila, as in zero. Kaya po yung pagpabor ng mga senador sa atin, hindi po nila kagagawan yan dahil bigla silang bumait. Kagagawan din po ng boto natin yan. Kagagawan din po yan na tayo po, pinakita natin sa importanteng araw ng eleksyon. Kaya po yung mga nanghihina, no, yung sinabi nila, boboto tayo tapos dinadaya rin lang. Hindi po. Nanalo po tayo dyan. Nanalo. Panalong-panalo po tayo. Huwag po kayong panghinaan. O huwag kayo masyado magtitiwala dyan sa mga lintik na mga survey na yan. Pinapagana lang tayo niyan. Yung mga survey ng mga WR numero, yung mga Octa Arts na yan, alam na natin mag-gimmick niyan eh. Mataas si BP Sara. Oh, bababa sila, unti-unti. Unti-unti, malapit na eleksyon, unti-unti. Biglang pagpalapit na eleksyon, sila na nangunguna, si BP Sara, kulelat na, utot nyo. Huwag kayong maniwala basta-basta sa survey. Ipaliwanag muna nila bakit sa survey, number 1, si Erwin Tulfo, pero si Bongo naging number 1. At malayo, 10 milyon ang tambak ni Bongo. Bago sila magsasasarvey na naman. Huwag na po kayo magpapaniwala sa survey. Ang katotohanan, bakit pa kayo titingin sa survey? Yan ang nga totoo. Comelec result. Tignan nyo po. Yan po ang tunay na boses ng tao. Huwag po kayo magpapaniwala sa survey. Okay, puntahan po natin to. Una, tinira nila si Chis Escudero. Insinuating. Nag-insinuate. Wala pong direkta na magnanakaw si Escudero. Wala pong direkta na si Escudero ay binulsa niya yung siya ay contractor, etc. etc. Wala pong sa simula. 'Di ba? Sa simula, ano lang, may kaibigan siyang contractor, nagbigay sa kanya ng 30 million. Teka lang muna, Badong. Paano ba nila sinimulang siraan si BP Sara? Buti nga yan, may 30 million na agad eh. Kay BP Sara, ganito lang po nila siniraan. Ginastos ng 11 days? Ay, grabe! Tapos umatake na yung media. Di ba? Hoy, grabe naman! Ginastos ng 11 days. Hindi pinapansin nung una kasi normal lang po yan eh. Yung mga taga-gobyerno po na may malalaking alam nila kaya mong gumastos kahit bilyon sa isang araw. Doon lang po nagsimula yan. No? Kaya ito pong atake kay Escudero ngayon. Bakit po sila nag-change tactics? Una muna. Teka muna. No? Bakit po sila nag-change tactics? Bakit hindi na sila nag-focus kay Duterte, Sara Duterte, at saka dito kaya, pati mga pronouncement nila, di ba? Imbestigahan niya ang flood control. Call sila, mag-imbestiga ng flood control. Bakit sila, nag-change ng tactics? Wala sila nakita eh. Kahit siraan nila na siraan si Sara Duterte at ang mga Duterte, lalong lumalakas, lalong tumitibay. Parang
parang pinopromote pa nila lalo si Sara Duterte. O, anong ngayon ang taktika nila? Ang taktika nila, lahat ng kumampi, may baho kayo na pwede naming ibulgar. Kaya namin kayong sirain lahat ng kakampi sa mga Duterte. Hindi namin mapabagsak yung mga Duterte. Hayaan na lang namin kay Anticlerian at saka kay Vice Ganda. Mag-asara na lang sila. Pero kayong mga tumutulong sa mga Duterte, kayong pumapaborang aksyon sa mga Duterte, kayo ang titirahin namin. Ito ang magandang halimbawa, si Chis Escudero. Tanong, meron po ba nagtatanggol kay Chis sa mga kapwa niya senador? Natatakot na ba kayo sa ginagawa? Dalawa po yan eh. 'Di ba? Threat po yan na pwede namin gawin sa inyo itong ginagawa namin kay Chis ngayon. Ganun po yan eh. Tignan nyo, lahat po ng mga pumapalag, inunahan kagad nila si Magalong. Tinitira na rin ngayon si Magalong. Akala ko ba, Mr. President? Akala ko ba magsumbong sa Pangulo? Eto, hindi lang po nagsusumbong. Nagsasabi siya ng mga ginagawang kapalpakan. Paano nila tinitira ngayon si Magalong? Maglabas ka ng ebidensya, isubstantiate mo. Panalalabas pa nila na naninira lang si Magalong. Ilang beses na nating sinabi yan. No? Ilang beses na nating sinabi. Si JB ba? Nagsimula na. Okay, ulitin ko yung punto ko. Ilang beses nating sinabi, nakalimutan ko na ilang beses kong sinabi. Kalimutan na muna natin, maalala ko rin yan. Hindi nila kaya si BP Sara mapabagsak. Ito ngayon ang titirahin. Magbibigay babala. Sige, kumontra pa kayo. Sige, kampihan nyo yan. Kaya namin kayong tirahin. Nagsimula po sa insinuation at innuendo. Nagsimula po yan na ikinakabit. Ganyan lang din po yung kay BP Sara. Wala naman nagsabi nung simula na masama ang yung confidential fund. Wala po. Wala rin po nagsabi, wala rin po nagsabi nung simula kay BP Sara na magnanakaw si BP Sara. Ang sinasabi lang nila, bakit ang bilis? Bakit ang bilis gastusin? 11 days? Totoo yan, di ba? Natatandaan nyo, kailan lang naman yan. Sabay-sabay po yung media nun. Tumira po yung media. Ngayon yung media, ano naman po tinitira? Chis Escudero naman, 30 million. Bukod pa sa mga social media nila, may media pa ngayon, media rin, talagang automatic. Kita nyo po magtanong kay Chis Escudero. Alam na, yung mga media po natin, hindi naman po katalinuhan marami dyan. Pero yung mga tanong nila, magkakaugnay-ugnay. May press briefing ba muna sa inyo bago kayo umattend ng press briefing ni Chis Escudero? Alam nyo na yung mga itatanong na mapapasama si Chis Escudero Maraming salamat sa paalala. Tingnan natin. Hindi po nagurgur. Okay na po. Tinignan ko lang po yung kung anti-gurgur ko ay naka-setup. Naka-setup na. Masyado kayo kabado Para handang-handa tayo. Kaya parang wala pang atake, di ba? Kay Chis Escudero, yun lang ang tinanong, di ba? 30 million. In-establish lang muna nila na si Chis Escudero ay mayroong kaibigan, campaign donor, na nagbigay ng napakalaking pera. Pero maliban kay Chis, wala na silang iba. Okay? Maliban kay Chis Escudero, wala nang ibang politiko na may campaign contributor at may kaugnayan sa mga wala na. Walang umaamin, walang nagsasalita. Chis Escudero lang tayo.
Kay Chis Escudero lang. Focus lang tayo kay Chis. Ganyan po yung ginawa nila kay BP Sara. Buong akala natin, nung nag-imbestiga tungkol dyan sa confidential fund, imposible naman na confidential fund lang ni BP Sara yung bubuksan nila. Ako, ganun eh. Ganun ako, ganun ako ang iniisip ko nun eh. Baka meron din silang buksan na investigasyon. Baka simula lang yung kay BP Sara. Hindi po, yun na pala yung objective. No? Imbestigahan yung confidential fund patungo po dito sa impeachment. Ngayon, ang nakikita natin rito kay Chis Escudero, wawasakin nila si Chis Escudero para at least matanggal man lang sa Senado at makalusot before. Sinabi na rin ni Chis to eh. Mailusot nila before February 6 yung panibagong impeachment. Ngayon, paano ka nakasigurado ba dong hindi lang naman si Chis yung bumoto na sa 19 ilan na nga yung boto, 1951 o 19 yun eh. Paano? Yun na nga po yun. Magiging example nila si Chis. Sige, subukan nyo mag-Chis Escudero. Matutulad kayo dyan. Wawasakin din namin ang political career nyo. Di ba? Ayan po yun. Magbabaliktaran yan pag naging 1904 pala. Pag naging matagumpay, pag naging matagumpay sila kay Chis, babaliktaran na yan pagdating ng February. Ngayon, wala na silang magagawa. Nasa kamay na ng Nasa kamay na ng Supreme Court eh. Naigiya sila ni Chis Escudero para mapasa kamay. Yan po yung bawi nila kay Chis Escudero. O ngayon, natapos po ba sa ganyan? Hindi po. Ito po ang bago. Natatandaan nyo yung 74 billion? Pati po yung mga nag-raise niyan, pag hinalaan nyo, sino po yung mga nag-raise nung 74 billion na PhilHealth budget? Nung last year pa yan problema, wala pong umiimik. Last year, dehin bukiki lahat. Alam po natin, nagsampa nga tayo ng, yung mga kasama natin, nagsampa ng reklamo, di ba? Tungkol dyan sa unconstitutional na paglilipat. Hindi po, wala na po. Ngayon lang po. Ngayong araw po, ang pinag-uusapan natin, latest ngayon mismo. Bago ako magsimula. Wala na po si Grace po ngayon, di na siya senador. Okay. 74 billion, buong akala natin, galit na galit tayo kay Recto. Di ba? Si Recto ang may dahilan. Kasi sila yung, kanino ba mapupunta? Yung mga pera. Si Recto yung salita ng salita doon eh. Parang ang dating natin, sumunod lang tong mga congressman at mga senador. Dahil utos ng palasyo eh. At ang pangunahin po dyan na, kaya nga sabi natin, mukhang pera si Recto, di ba? O ngayon, ano na po pinalalabas nila ngayon? Una, nagsalita na yan sila Ping Lacson. Sabi nyo ba si JB kasama rin sa nagsalta na illegal talaga yung 74 million? JB, senador ka nun? Ha? JBRC to, senador ka na nun, di ba? Bakit hindi ka kumibo? Hindi namin narinig yun. Si Lacson okay lang kasi hindi pa siya senador noon eh. Ngayon lang siya senador eh. Pero in fairness, hindi ko naman po nakita si JB. Nakita ko lang sa... Pero si Lacson, nagsasabi siya na illegal yung pagta-transfer. O di okay lang kay Lacson, illegal. Pang coffee, thank you very much kay Dudski LCC. Maraming salamat sa pakape na $199. O di doon na tayo. Sa sinabi ni Lacson, illegal yun. No? Tapos, siyempre, ang reporter, alam niyo, magkakasama yan para mabuo ang kwento. Ha? Dito na tayo. Sa tatanungin na si Puno.
bagong congressman, matalino. Sila yan na taga-ano ngayon, hindi pa basa. Kasi pag sila abante yan, at saka yung mga usual, yung mga dati na, wala na naniniwala dyan. Ito, fresh. Pati yung mga atake niya, fresh. Wala pa siyang bahid na kinamumuhian natin. Tanong ang reporter, ano po masasabi ninyo na yung 74 billion ayon kay Lacson at saka kay JB parang illegal po. Aba, ito po sabi ni Puno. Tingnan niyo lang yung mga kwentuhan ng paninira. Aba, binasa ko, hindi pa ako congressman Inunahan niya muna. Yan ay illegal. Talagang illegal yan. Yung paglilipat ng pondo ay illegal. Daming illegal nun. Kaya lang ito ang banat niya. Pero hindi pa po ako congressman nung 19 Congress good pa rin. Tama pa rin. Pero pinag-aralan ko po. Kita niya. Itatanong pa lang sa'yo na reporter na pag-aralan mo na agad. Antindi naman ng ng mga... Yung reporter walang kamalay-malay siya kasi magtatanong lang Antindi naman, parang hindi naman kayo scripted. Napag-aralan nyo na, itatanong pa lang na reporter. Napag-aralan ko yan Tinignan ko yung last Congress, yung House of Representatives, ang sinubmit nila, intact. Intact. May budget na binigay sa PhilHealth, hindi zero. Hindi zero. So, nung pinasa nila yung budget galing sa House of Representatives, meron pang budget yung PhilHealth. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Puta, saan ba papunta yun? Saan ba papunta yun? Kung sa HOR, may budget pa yung PhilHealth, nung sinubmit daw nila yung budget, nakita niya Hindi pa siya member ng Congress, pero nakita niya. Hindi pa tinatanong, napag-aralan na niya. Di ba? Ang galing Okay, thank you very much kay Ron Wild. Napag-aralan na niya at nakita niya na mula sa House of Representatives may budget pa yung PhilHealth. So saan ngayon ang problema? Dalawa lang. Dalawa lang naman sila. Eto ngayon, papasok na yung mga vlogger. Hanapin niyo po yung mga vlogger nila. Tignan niyo po ang laman. Tignan niyo Ay, thank you very much muna. Pucha, hindi pwedeng hindi pasalamatan to. Si Alice Celestial. Pakape-kapeng barako, no sugar for you, for your health. Maraming salamat, Alex Celestial, sa pakapeng barako na $20. Yan. Tapos ngayon, bigla ngayong ang topic ng mga vlogger. Tignan nyo tong isang vlogger na bulubuk-buking. Buk-buk-buk-buk! Buk-buk-buk! Buk-buk-buk! Pamagat pa lang. Hindi na. Ayokong panoorin dahil bugokis to Mahirap sumakit ang ulo ko ito po sabi, sinubutay si BBM. Bakit ang korupsyon sa PhilHealth budget ay naituro kay Chis Escudero? Alak ng tinapay, si Chis Escudero na ngayon na may kasalanan na si Hinagap. Sa Hinagap po, hindi ko po naisip na si Chis. Alam natin yan, di ba? Magkakasabwat. Pero ang pangunahin po, pagdating po sa budget, sino na nga po? Yung pangunahin dyan sa budget? Si ano po, di ba? Yung magkasing bigat. Si Martin tsaka si sabi ni BP Sara, sila talaga yung may control. Si Coach tsaka si tumalima sila sa utak ni Recto na kunan natin ng pera yung mga di ba? Ayan. Ngayon, sinisisi na ngayon, eto Inquirer, Puno, Solons blame, but 74 billion subsidy change outside house. So, naganap daw po yung 74 billion PhilHealth subsidy na ginawang zero, labas po ng house.
Tapos dudugtungan naman ng mga vlogger nila. Sinabotay si PBBM. Si BBM pa nasabotay. Mas makapangyarihan pa si Chis Escudero kaysa kay BBM. Anak ng tinapay naman, oh. Okay, ayan na po. Ngayon, ang kinalabasan, si Chis Escudero na ngayon ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng zero budget yung PhilHealth last year. Pangalawa na to, di ba? Involved si Chis sa contractor. Ngayon naman, siya yung utak, siya yung dahilan, siya yung pinaka-mastermind kung bakit zero. Panay po yan, insinuation, innuendos. Ang ganda, no? Ang sarap pakinggan, no? Insinuation at innuendos. Bakit po? Teka muna, papatayin ko lang yung nilaga ko. Okay, ngayon ang tanong, bakit focus na sila kay Chis Escudero? Hindi na kay BP Sara. Sabi ko nga, full proof na yan eh. Ano mang gawin nyo sa mga Duterte, lalo lang sila lumalakas, lalo ipabaya na lang yan natin kay Auntie Claire at saka kay Vice Ganda. Yan na lang, sila na lang aatake sa mga Duterte. Speaking of Vice Ganda, McDonald's, wala pa ba? Hindi nyo pa ba nakikita yung yung sales ninyo kung bumababa o ano? Sige. After ng 1 buwan pa kayo magpasya. Speaking of teka muna good news po to Nakita ko lang to. Kumpara lang natin yung hindi po ako nagpo-promote ng Jollibee. Wala naman po, pero Jollibee pwede. Pwede rin naman tayong maging endorser, di ba? Wala naman tayong problema dyan. Ito po, makumpara lang po natin bago natin ituloy dito kay Chis. Sabi po ng yung Jollibee po, saan ba yun? Ayan, the fast food giant. Ayan, no, tignan nyo naman, no. Tignan nyo naman yung Jollibee, mga kapatid. Ayan, nagpo-promote po sila. Gumawa po sila ng mga libro, Kaibigan ng Kalikasan, Ang Hari ng Palaruan. Talagang value. Talagang totoong pang-values yung value meal nila. Yan po ang libre, hindi na po laruan, kundi mga libro. Ayan, bibili tayo niyan sa Jollibee. Samantalang yung McDonald's, ang endorser nila ay sa laula. Walang paggalang sa matatanda, walang paggalang sa dating presidente, baboy sa laula. At saka nagpo-promote ng sugal. Yan ang endorser ng McDonald's. Kaya yung values ng McDonald's kumpara sa Jollibee, napakalayo ninyo. Pero, papakita po ako na kumakain sa McDonald's. Diyan po tayo magbo-broadcast. Pag natanggal na yung endorser niyong Balatuba. Tigil na kami ngayon sa pagkain sa inyo dahil ang inyo pong endorser ay walang paggalang sa matanda at balatuba sa laula. Yan, baboy at nagpo-promote ng sugal. Samantalang ang Jollibee, good values ang pinopromote. Okay, balik tayo rito kay Chis Escudero. Grabe, no? Simplihan lang po yan, pero malulupit po. Okay, ito po. Department of Budget and Management announced yesterday 71.7 billion cut in allocation for flood control infrastructure. Binawasan na po ng 71.7 billion ang infrastructure para sa flood control. So, kinikilala
ng pamahalaan na meron talagang corruption dyan na naganap dyan sa flood control. Ang tanong ko po, no? Ang tanong ko po rito sa mga dilawan, yung mga mahilig pong sumigaw ng accountability. Oy, mga dilawan, kakamping, mga makakaliwang grupo. Sino pa ba mga hilig mga manawagan ng ng mga universidad? UP, Ateneo, Lasal. Kumusta naman kayo? Kumusta po kayo? Bakit po walang nananawagan sa inyo ng accountability? O mga kaparean, bakit po walang nananawagan ng accountability dito sa flood control? Malaki po ba ang bigay ni kontraktor? Malaki ba bigay sa inyo ng kontraktor? Wala po tayong hindi pa wala nga akong kilalang kontraktor eh. Kung may kilala ko, di baka naambunan tayo. Wala po. Hindi po tayo. Wala ba? Bakit po tahimik kayo? Ito po maliwanag. Kumpara ko lang po yung inaangalan ninyo na nagkakanda. Grabe po pala yung apo ni Cory. Daig pa yung nagpi-flip top mag-isa eh. Yung mga flip top, yung dahil sa laban ba, talagang gigil na gigil sa kalaban eh. Yung apo ni Cory, nagwawala po sa Senado ba yun? Napanood ko eh, parang trumpo na. Hindi mo alam kung may something talaga, no? Patingin nyo muna kaya yung apo nyo. O, yung mga Aquino. Na-injectionan ba yan? Pa-injectionan nyo muna yan. Baka na iba na kinakalat niyan. Ngayon lang po ako nakakita na nag-i-speech sa rally na napakalikot. Kala mo nagrarap eh. Paturukan nyo. Paturukan nyo muna. Wala kayo sa flood control projects? Alam niyo po ba, in comparison, ako hyper na ako eh, pero never ako nakakita ng ganyan. Miski nung bata ako, hyper lang ako, ganun lang, para emphasis. Pero siya buong katawan talagang. Okay. Eto po. Balikan ko lang tong pinupunto natin, no? 1 billion a day po yan. Sa mga kritiko ng mga Duterte, 1 billion a day. Ang inaatake ninyo, 600 million sa buong termino na. Sa buong termino na ni BP Sara. 600 million lang po. Pondo po yun eh. Inaakusan nyo kay BP Sara, lahat ng pondo na yun, ninakaw niya. Ngayon, innuendo at insinuation lang yung kay Chis Escudero. Darating ang panahon yan, ang atake na ng mga yan, binulsa na ni Chis Escudero yung 74 billion. Paano sasuwetuhin ni Bam Aquino yan? Siya nga mismo anong tawag dyan? Konsentidor na tsuhin. Pinuri niya pa eh. Ikaw, senador, ginanunan kayo ng pamangkin mo. Naknang pupa. Kung Duterte supporter yun, kung Duterte vlogger yun na ganon, tumayo at gumanon, ano kayang gagawin? Hindi pala, ganon. Kaya pala ganon, no? Magta-thumbs down lang, talaga nakaganon po. Yung iba, thumbs down, ganon lang eh. Siya talagang overacting eh. May something ang putya. Paturukan nyo muna yung pamangkin mo, Bam. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo